Kung ikaw na ang sinisisi sa lahat, bakit ganon? The more na nagiging involved ka sa isang tao, the more na inaasahan ka niya, the more na may say ka na sa buhay niya, parang bahagi ka na ng hininga niya, bahagi ka na ng araw-araw niya. The more na aasahan ka na niya sa mga desisyon niya sa kanyang buhay. At kapag bahagi ka na ng mga desisyon niya sa buhay, kapag may mali, kapag may palpak, since bahagi ka ng desisyon niya, na ginusto niya rin naman, nasa iyo ang sisi. Parang ikaw na ang dahilan kung bakit pumalpak ang isang bagay. Parang wala siyang part. Parang wala siyang kinalaman. Kung mambintang, akala mo pinagplanuhan mo ng buong buhay mo para pumalpak siya. Eto masakit. Isa lang ang palpak mo, pero damay na lahat ng ginawa mo para sa kanya. Lahat ng sakripisyo mo noon, nawala na. Naglaho na. Parang kung magsalita siya, parang kang nabuhay na lang para siya kontrahin lang. Ang lahat ng ginawa mo noon ay parang napunta na sa wala. Parang wala ka nang ginawa. Ngayon, lalabas na ang mga bagay sa bibig niya na wala ka namang kinalaman. Ikaw na ngayon ang may kasalanan. Ikaw na ngayon ang sentro ng problema niya. Kung nasa ganito kang sitwasyon, ang tanong siguro, kasalanan mo ba na nasa ganyan ka ngayong problema? Pwede. Kasi natakot kang ipagtanggol ang sarili mo na karapatan mo. Oo, may say ka sa mga nangyari, pero ginawa mo yun ng may pagmamahal. Pero maling-mali na ikaw yun, na ikaw lahat yun. Kung iisipin mo, baka kung naging successful yun, baka ang mangyari, siya yung malaking part at yung may maliit na naitulong, ikaw yun. Unfair, di ba? Well, dapat talaga partnership talaga yan. Ngayong pumalpak siya, dapat nga mas kailangan ka niya ngayon. Pero pinili ka niyang sisihin ka sa mga nangyari. Talaga namang unfair. Kung sa una pa lang wala ng teamwork sa inyo, bakit pa nga itutuloy? O kaya, sa una sinisi ka niya. Dapat ipaliwanag mo na sa kanya na dalawa kayo dyan. Sa ginagawa niya, mas walang mararating ang paninisi. Hindi masamang ipagtanggol ang sarili, ipaliwanag, ipaintindi, para mas malinaw ang lahat. Hindi din masama kung magbigay ng leksyon sa kanya. Alam niya sa sarili niya na maayos ang simula hanggang gitna. Alam niyang nakatulong ka. Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan dito, kahit sa pamilya. Kung ikaw lagi ang sinisisi niya, oras na para tapusin na yan. Tapusin mo na yan. Make a stand. Tao ka, partner ka. Alamin mo kung ano ka sa bahay na yan at sino ka sa buhay niya. Sa pagsasamang yan, dapat kampihan, hindi hiwalayan. Sabi nga sa Matthew 19:6, so there are no longer two flesh, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Totoo pala, no? Nang dahil lang sa isang pagkakamali, pwedeng magbago ang lahat. Yung magsisisi ka na lang na hindi mo dapat yung ginawa. Kasi tao ka lang. Nagkakamali. At may mga bagay na hindi mo sinasadya. Pero sa isang pagkakamali, nagbago ang lahat. At nagbago yung dating kayo. At hindi na kayo tulad ng dati. Wala kang magawa kundi umasa na maibalik yung dating saya, yung mamiss yung dating kayo. Dapat kasi naalagaan mo yung taong minamahal ka. Hindi yung porket minamahal ka, binabaliwala mo na lang. Iiwan mo nang basta dahil alam mo kapag bumalik ka, babalik rin siya. Kaso ang problema, hindi mo alam may taong nagmamahal na sa kanya at nagbibigay ng halaga. Mapapaisip ka na lang talaga na nasa huli ang pagsisisi kapag nawala na sa'yo yung taong nagmamahal sa'yo. Tinapon mo yung isang taong hindi mo pinakitahan ng halaga. Sa huli, magdudusa ka talaga. Kailangan bang mawala muna ang isang tao bago mo ma-realize kung gaano siya kahalaga sa buhay mo? Minsan, nasasabi na lang tuloy natin, dapat pala, sinabi ko na. Dapat pala, ginawa ko na. At dapat pala, binigay ko na. Ang hirap, no? Lalo na
kung wala na siya sa piling mo. Kaya naman, huwag ka sanang matakot. Sabihin sa taong mahalaga sa'yo kung gaano mo siya kamahal bago pa mahuli ang lahat. Huwag kang maging mayabang. Huwag mong ipagmalaki kung sino ka na para bang wala kang kahinaan at parang hindi ka sugatan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa isang taong kilala niya ang kanyang sarili. Nauunawaan niya ang kanyang pagkatao na hindi siya perpekto. Nakagaya ni Jesus, muling nabuhay pero may mga sugat, may mga pagkukulang. Makinig kayo, kapag kilalang kilala mo ang sarili mo bilang mahina at sugatang tao, hindi mo maiisip mang maliit at mang aba ng ibang tao. Tama, kasi alam mong may kahinaan ka eh. Being in touch with your wounds, being in touch with your weaknesses, that makes you understand other people who have weaknesses, who have wounds too. May prueba kung may relasyon kayo ni Kumare? Anong prueba sinasabi mo? Nakita kong suot ni Kumpare brief mo kagabi nung nagtagpo kami. Huwag kang masyadong mayabang. Baka bumagsak ka nang hindi mo namamalayan. Sadyang may mga taong lubhang mayabang, napaka-arogante kung umasta, at napakataas ang tingin sa sarili nila. Akala nila bukod tangi silang pinagpala sa lahat. Masakit magsalita na parang hawak niya ang buhay ng bawat isa. Porke asinsado, nagyayabang na, hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan at nakalimutan ng magpakumbaba sa kapwa. Masyado na kasing mataas ang tingin sa sarili nila. Kapag pinagpala ka, iwasan mo ang pagiging mayabang. Lagi mo rin dapat alalahanin kung saan ka nagmula at nanggaling. Dahil walang natutuwa sa taong mahangin at mayabang. Kaya anuman ang ating kalagayan, tayo ay maging mapagkumbaba sa lahat. Tandaan mo, huwag kang masyadong mayabang sa panahong mayroon ka. Walang permanente sa mundo. Lahat pwedeng mawala at magbago. Naniniwala ako sa sinasabi ng karamihan na kung sino yung mga taong madalas manlait sa'yo, kung sino yung mga taong madalas manira sa'yo, kung sino yung mga taong galit na galit sa'yo, sila yung mga taong malaki ang inggit sa'yo. Make sense? Huwag kang magyabang kung marami kang pera. Ako nga ang daming bayarin, tahimik lang, minsan tulala pa. Madalas tumatawa mag-isa.